Ngayong umaga, nais nating pagbulay-bulayan ang ikalawang hari, Kabanata 20. Ano ang pamagat nito? Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, maniwala tayo sa Diyos at magtiwala sa Diyos. O sa tingin nyo, palagi natin itong napapakinggan, pero para sa mga tao, karamihan sa atin hindi natin ito kayang gawin. Palagi nating iniisip na ang aking paghuhusga ay tama, kaya ko itong gawin. Ngunit may mga pagkakataon na na-realize mo na hindi mo ito kayang gawin. Sa kabanatang ito ay isang espesyal na circumstansya. May 3 bagay na nangyari dito. Sa talata 1 hanggang 7, si Hezekiah ay nagkasakit at halos mamatay na siya at pinagaling siya ng Panginoon. Ang talata 8 hanggang 11, ang anino ng araw ay umatras ng 10 hakbang. At ang ibang talata ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa Babylonia. Sa talata 1 ng panahong iyon, ay ito espesyal na salita ng mga panahong iyon. Nang mga panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Hezekiah. Sa talata 12, si Merodach Baladan, ang hari ng Babylonia at anak ni Baladan na may sakit, si Hezekiah na balitaan niya, kaya sinulatan niya ito at pinadalhan ng regalo. Yan yung mga panahong iyon. So sa isang circumstansya dito, ang tao ay gumagawa ng desisyon. Si Hezekiah ay nagkasakit ng malubha, halos siya ay mamatay na. Ito ay sa ika-14 na taon ng kanyang paghahari. Siya ay 39 na taon na, o siya ay 39 na taon na, siya ay bata pa. Ngunit siya ay halos mamatay na sa edad na 39. So may nagawa siya at may mga naranasan siya. Nilinisan niya ang templo at inobserbahan niya ang mga pista o pagdiriwang ng Panginoon. At ito ay may magandang isang malaking pagdiriwang sa Jerusalem. Ito ang sinabi dito sa Biblia. Yeah. Ang panalangin ng tao ay nakaabot sa templo ng Panginoon. Ito ay maganda, ngunit ito ay nakaapekto sa pagsakop ng Assyria. Siya ay naging masagana, ngunit ang mga militar ay minalit siya ng Assyria. At sa isang kabanata, pinagpadala ng isang anghel at pinatay ang 1,000. So dito may isang malaking muling pagkabuhay. At sa isang depensa ay nagkaroon sila ng isang malaking pagkabuhay. Ngunit si Hezekiah sa panahong ito ay nagkaroon ng sakit. Halos siya ay mamatay niya. At si Isaiah na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan. So, kailangan mong maghanap ng susunod sa'yo. Ako ay 39 pa lamang. Ako ay masidhi para sa Panginoon. Naranasan ko ang isang malaking himala. Ayoko pang mamatay. Kaya siya ay nanalangin sa Panginoon. Alalahanin mo, Panginoon.
Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan at buong kapaitang umiyak si Ezekias sa talata 3. At ito ay nangyari bago si Isaias ay lumabas sa kalagitnaan ng um, hukom at sabi ng Panginoon na siya ay pagagalingin. Nang pinadala si Isaias upang kausapin si Ezekias. Hindi alam na ganon ang tugon ni Ezekias. Pero alam ko na alam ng Panginoon kung paano ang tugon ni Ezekiah. Gayun pa man, ipinadala pa rin niya si Isaias upang kausapin siya. Kaya nagbago ang kanyang isip o ano. Hindi dahil nagbago ang isip ng Panginoon, ngunit siya ay may interaksyon sa tao. Mula sa walang hanggang pananaw. At tinignan niya ang buong buhay ni Ezekiah at nakita niya na ito ang pinakamagandang o pinakatamang pagkakataon. Kung mamamatay ka ngayon, ikaw ay may magandang pangalan sa kasaysayan. Sa anumang sitwasyon, alam natin na ang paghatol ng Panginoon ay ang pinaka mainam at ang kanyang desisyon. Nilisin na niya ang templo, binuhay niya muli ang mga pista, ang mga pagdiriwang, at isang malaking himala ang nangyari sa kanya, pero ngayon siya ay may sakit. At sinabi ng Panginoon, ito ang napagandang panahon upang siya ay mabuhay. So, ang Panginoon ay may paghatol, ngunit siya ay may interaksyon din sa tao. Kaya sinabi ni Ezekias, sabi niya dito, alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo, buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa kagustuhan mo. Ngunit ako ay napakabata pa, 39 na taon, at ako ay mamamatay. Nabigyan niyo po muna ako ng pagkakataon. Merong paghatol ang Panginoon, meron siyang plano. Nais ng Panginoon na gumawa siya ng isang kamangha-mangha na himala sa buhay ng tao, ngunit meron din siyang paghatol. Ngayon sabi dito, kailangan mong ihanda ang iyong tahanan. Ngunit hindi pumayag ang tao, kaya siya ay nanalangin sa Diyos. Siya ay nanalangin, sinabi niya, narinig niya ang panalangin ni Ezekias, kaya sabi niya, okay, that's good. Basahin natin ng talata 5. Bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha, kaya pagagalingin kita. Sa ikatang araw, makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon, hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito, alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Talata 6. Sabi niya, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Sa mga nakaraang kabanata, ang hari ng Assyria ay minaliit niya, inalipusta niya ang sambahayan ni Judah. Bibigyan ko kayo ng 2,000 kabayo. Tingnan ko kung mayroon, makakapaglagay kayo ng 2,000 mga ngabayo. At nagkaroon ng isang malaking himala. Ngunit ang depensa ng sambayan ni Judah ay mahina. Hindi nila alam kung kailan aatake ang Assyria. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Ezekias na kung iniligtas kita
Ngayon, ililigtas kita hanggang sa huli. Iniligtas kita sa mga nakaraang kabanata at ililigtas kita hanggang sa huli. Pagagalingin kita at ililigtas kita at ang lungsod na ito mula sa kamay ng Assyria. Kung sabi natin, tayo ay puno-puno ng pasasalamat tayong mga nandito. Ngunit si Ezekias, siya ay may tanong dito sa talata 8. Ano ang palatandaan na pagagalingin ako ni Yahweh at makakapasok na ako sa templo pagkalipas ng 3 araw? Ito ang tanong na itinanong ni Ezekias. Tinanong po niya kay Isaias. Pag nagtanong tayo ng isang palatandaan, 3 araw. So, sa ika-3 araw, ikaw ay makakapasok din. Matulog ka lang ng 3 araw. Pero bakit kailangang humingi ka pa ng palatandaan? Hindi naman 3 taon, 3 araw lang, hindi ito mahabang panahon. So, ito ay nakakapagtaka bakit nagtanong si Isaias ng ganitong tanong. Kung ako ang Diyos, sasabihin ko, wag ka nang humingi pa ng marami, magtanong pa ng kung ano-ano. Alam mo na sa ika-3 araw ay gagaling ka. At nakakapagtaka na tanong at nakakapagtaka din na sagot. So humingi siya ng palatandaan kaya binigyan siya ng isang palatandaan. Ang anino ay lalakad ng paabante ng 10 o paatras ng 10 hakbang. Parang tulad lang man ang ipinadala ni Jesus ang kanyang mga disipulo upang ihanda ang Passover na hapunan. Sila ay pumunta sa isang lungsod. Kaya si Ezekias ay nagtanong siya ng isang nakakapagtaka ang tanong. Kaya tumugon ang Panginoon ng higit pa sa yung pangunawa upang pagalingin ka ng Panginoon. Kaya kung paabantehin ang anino ng araw at paatrasin ang anino ng araw ng 10 beses. So ito ay nakapagtaka na interaction dito. Ang buong pangyayari ay napaka-espesyal. Meron na tayong isang napakagandang teknolohiya ng mga panahon na ito. At ito ay nangyari. Sa panahon din ni Joshua, sa magkakaibang panahon, nagkaroon din ng magkaibang palatandaan. At nagkaroon ito nakanap silang ebidensya. Bakit naisabi ng Panginoon kay Ezekias na ako ay makapangyarihan, ako ay malakas. Isang gabi, pinatay ko ang 185,000 sundalo ng Assyria. Kaya kong paatrasin ang orasan. Ako ang Diyos na malakas makapangyarihan ako ang makapangyarihan sa langit at sa lupa. Si Ezekias, siya ay nagtanong ng isang tanong.
Paano ko malalaman ano ang palatandaan na ako ay gagaling na at makakapasok na ako sa templo ng Panginoon sapagkat sa ikatlong araw, ano ang kasiguraduhan na pagagalingin ako ng Panginoon? Sumagot si Isaiah, sabi ng Panginoon na ako ang makapangyarihang Diyos. Ngayon pupunta tayo sa susunod na pag-aaralan natin sa Kabanata 12, talata 12. Pagkatapos ng pangyaring ito, kaya nabalitaan ni Merodach Baladan, hari ng Babylonia, na anak ni Baladan na may sakit sa Ezekias, kaya sinulat na niya ito. Ito ang anak ni Babylonia. So natuwa si Ezekias, sila ay nagkaroon ng isang magandang usapan. At pinakita niya ang lahat ng kanyang kayamanan. So 'di ba kung titignan mo, ito ay Interesante. Quite interesting. interesting na pag-usapan. Meron kang bisita, ipasyal mo sila, pero dito sa talata 13, ang mga sugo ni Merodach Baladan ay malugod lamang tinanggap ni Ezekias. Pinakita pa niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian, ang mga pilak, ginto, pabango, mamahaling langis at ang kanyang mga kasangkapan, pagdigma at lahat ng nasa kanyang taguan. Wala siyang hindi pinagmalaki sa kanila. Sa talata 13. Ito ay isang napaka-espesyal na pagtugon. Bakit mo ipinakita ang mga bagay na ito sa ganitong paraan? Bakit ka nagyabang? Siya ay sobrang excited tungkol sa bagay na ito. Alam nyo, ang Assyria ay ang champion ng buong mundo. Ngunit ang tahanan ni Judah ay natalo niya ang Assyria. Kaya ang kaharian ng Assyria ay makapangyarihan. At sila ay nagpadala ng mensahe at nagpadala ng anghel upang sirain ang hukbo ng Assyria. Nagpadala ng propeta upang pagalingin at pinaatras ng 10 beses ang araw upang pagalingin ka. Ang Diyos na nasa makapangyarihan, ito ay nakamamangha. Sabi siguro ni Isaias, syempre ako ay magaling. Meron akong hukbo, meron akong ganito, ganyan. Meron akong lahat ng klase ng kayamanan. Sabi ng mga tao na ang Diyos mo ay dakila. Ang Diyos mo ay gumawa ng mahimala sa iyong buhay. Ngunit ang tugon ni Ezekias ay ako ay magaling. Ginto at pilak, marami ako. Meron akong magandang memorya. Ako ito, magaling ako. Meron ka ditong mapapansin. Si Ezekias siya ay magaling. At sinabi dito, tingnan mo, alalahanin mo ito, lalakad ako sa iyo ng may katapatan at may tapat na puso. Sabi niya, ako ay lumakad sa inyo sa katotohanan at may tapat na puso at ginawa ko ang mabuti sa iyong paningin. Hindi pa ito parang, Nangangamoy. hindi pa ito parang na siya ay may punong-puno ng pagmamahal sa Panginoon. Ngunit dito sa panahon na ito, meron siyang ginawang, sumobra ang kanyang mga ginawa. Ang Diyos mo ay dakila. Hindi. Marami na akong, tignan ninyo, marami akong ditong ginto at pilak at meron akong kasangkapang pandigma. Kasi tinanong siya ni Isaiah, anong sinabi mo sa kanila? Anong pinakita mo sa kanila?
Sa ika-15 talata, pinakita ko sa pinakita ko sa kanila ang lahat ng narito, wala akong inilim, sagot ni Ezekias. Siya ay nagyayabang, panigurado 'yon. Dahil ang salita mula sa kanyang puso, ang paghuhukom ay dumating sa kanya. Pakinggan mo ito, pinapasabi na Yahweh, darating ang araw na ang lahat ng nasa palasyo mo, pati ang tinipong kayamanan ng iyong mga ninuno ay dadalhin sa Babylonia, walang maiiwan, sabi ng Panginoon. Pati ang ilan sa iyong mga anak na lalaki ay kukunin at gagawing mga eunuko sa palasyo ng hari ng Babylonia. Dahil ikaw ay mayabang, ikaw ay nagyabang, kung ano ang ipanagyamang mo sa kanila ay kukunin nila ito. Ito ay isang ganti. At ang paghuhukom ay darating sa iyo. Ngunit si Ezekias ay tumugon, sabi niya, sinabi ni Ezekias, maganda naman pala ang pinapasabi ni Yahweh sa akin. Sinabi niya iyon dahil ang akala niya ay mananatili ang kapayapaan at katiwasayan habang siya'y nabubuhay. Sabi niya, purihin ang Diyos. Ang paghuhukom ay hindi darating sa aking panahon, sa aking kapanahonan. Bakit sasabihin mo ang bagay na ganito? Tulad ng si Ezekias, siya ay sobrang nagtiwala sa kanyang sarili. Nakalimutan niya kung sino siya. O kaya sinabi dito, oy, darating ang paghukom sa iyo, sabi ni Isaias. At narinig ito ni Ezekias at siya ay nagalit. Sabi niya, okay lang. Hindi naman ito sa kapanahunan ko. Kung titignan natin, siya ay sumagot kay Isaias at sinasabi niya dito na, sinasabi ko sa iyo, ang Diyos ay kasama ko. Alalahanin mo, gusto mong iayos ang aking tahanan dahil ako ay mamamatay na? Nanalangin ako. Alam mo, bago ka umalis, nasa kalagitnaan ka pa lang ng templo, ikaw ay bumalik. Natuwa sa akin ang Panginoon. Ito ang ugali ni Ezekias. Ngayon, meron akong may mga bisita. Sinumpa mo ako. So, sinubukan niyang sumagot kay Isaias. Ito ang ugali ni Ezekias. So, anumang circumstansya, pinakita niya na siya ay isang tuwid na tao. Tinuwid na niya ang kanyang sarili na matuwid na tao. At pinakita dito na gustong-gusto niyang magyabang. At pinapakita dito na siya ay arogante. Dahil sa kanyang pagtugon na ito ay may reaction sa kanyang pagtugon. Sa unang salita, ang salita ni Isaias ay nagkaroon ng katotohanan pagkatapos ng 115 taon ang tahanan ni Juda ay sinira ng Babylonia. Ang pangalawang bagay, ang kanyang pinahaba ng Panginoon ang kanyang buhay, dinagdagan ng 15 taon at siya ay namatay. Siya ay pinasa niya ang kanyang trono kay Manases. Si Manases ay 12 taon nang siya ay naging hari. Ang 15 taon na extra binigay sa iyo at ipinanganak si Manases, kung saan siya ang pinakamasamang hari sa buong kasaysayan.
ang ginawa ni Manases ay lubusang naggalit ang Panginoon laban sa sambayan ni Juda. Bakit kinuha niya ang anak ng Babylonia? Sa panahon na iyon, ang Assyria, ang pinaka-champion, pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Nais ng Babylonia na makiisa sa tahanan ng Juda, at ang tahanan ni Juda, okay, oo, isang magandang pagkakataon, kaya pinakita niyang lahat ng kanyang mga kayamanan. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos. Natalo mo ang Assyria dahil sa akin. Ikaw at ang iyong sakit, gumaling ka dahil sa akin. Humiling ka ng palatandaan. At ako ang nagbigay ng palatandaan na humakbang ng 10 beses ang anino ng araw. Bakit ka magtiwala ka sa akin? Nagtiwala ka sa akin, bakit ka nagtitiwala sa Babylonia? So nakita dito kung Israel ba susuko ba sa Ehipto ba o sa Babylonia. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, dapat kang magtiwala sa akin. Magtiwala ka lamang sa akin. Ako lamang ang dapat mong pagkatiwalaan. Kaya ang aklat na ito ay isinulat para sa mga taong nabihag. At isinulat muli pagkatapos ng sila ay nabihag, ng maunawaan ng mga Israelita na ang kanilang lungsod ay nasira. Paano ito nangyari? Ito ay may koneksyon sa mensaheng ito. Isa sa dahilan kung bakit ang kanilang bansa ay nasira ay si Ezekias ay ipinakita niya ang buong sambahayan niya, lahat ng bagay na nasa bahay niya sa Babylonia, sa taga pagmensahe ng Babylonia. At hindi na ito may balik dahil si Manase ay napakasama. Si Manase ay anak ni Ezekias. Si Manases ay ipinanganak sa kalagitnaan ng 15 taon na idinagdag sa buhay ni Ezekias. So ano ang sinasabi nito sa atin? Sa ating pinakamahirap na panahon na sitwasyon, ililigtas tayo ng Panginoon. Sa napakahirap na sitwasyon, umawak tayo sa Diyos. Kung tayo ay may sakit at halos mamamatay na tayo, humawak tayo sa Panginoon. Kung ang bansa natin ay halos masira na, humawak tayo sa Panginoon. Ngunit sa tingin natin na gumagawa tayo ng maganda, tayo ay itinataas sa mga bansa, umawak pa rin tayo sa ating Diyos. Sa panahon na bumitaw tayo sa Panginoon, at tayo ay nagyabang na, lumaki ng ating ulo, sabi natin, oh, Diyos, Panginoon, tignan mo ako, napakagaling ko, isa akong perpekto. Sa tingin natin, kaya natin. Ang mga tao ay dumarating, nasasabihin nila, oh, nakikita ko na ang Diyos ay nasa iyo, ako ay nagpapasalamat. Alam nyo, ako ay mayaman. Oo, ako ay magaling. Ako. Ang Diyos ay nasa akin, pero hindi ako gumagawa ng hindi maganda. Ito yung senaryo. Pero hindi natin alam kung ano ang tunay na ating kalagayan. Ang tunay na estado. Nais nating makipag-bargain sa Panginoon. Pero ang Diyos ay gumawa ng kanyang paghuhukom.
Oo, siya ay 39 na taon pa lamang pero ito na ang panahon na siya ay kailangan na umalis o gumawa ka nga ng magandang bagay pero alam ko kung ano ang mali sa iyo. Kung ikaw ay alis na, ito na yung tamang panahon, means mamamatay na po siya. Ikaw ang pinakaunang hari ng Juda. Hindi, ayoko. Bata ko pa. Marami pa akong kayang gawin. Nilinisan ko ang templo. Binuhay ko muli ang mga pagdiriwang. Gusto ko pa muling mamuhay. Mamuhay ng mahabang panahon. Hindi alam ng tao kung ano ang gusto natin, pero alam ng Diyos. Sige, kung gusto mo pang mabuhay ng mahaba, bibigyan kita ng ekstrang 15 taon sa iyong buhay. Sinasabi dito na ang paghuhukom ng tao ay hindi tulad ng paghuhukom ng Diyos. Hindi kasing ganda ng paghukom ng Panginoon. Hindi natin alam kung ano ang tunay nating estado. Ang mga tao hindi nila alam kung paano magpasalamat. Tayo ay tingin natin sa sarili natin, tayo ay matuwid at nagtitiwala lamang sa ating sarili. Pagkatapos ng mga palatandaan, isip niya na siya ay magaling. Tingin natin ang natulungan tayo ng Panginoon. May mga magandang panahon sa buhay natin at may mga hindi magandang panahon sa buhay natin. Sa hindi magandang panahon sa buhay natin, magtiwala tayo sa Diyos at tayo ay makakaranas ng tagumpay. Ngunit kung aariin natin na ito ay dahil sa atin, ito ay isang napakalaking pagkakamali. Ito ay mabuti na magtiwala tayo sa ating Panginoon sa hindi magandang sitwasyon at sa mabuting sitwasyon. Maganda na ikaw ay nasa magandang sitwasyon, pero kung aariin mo ang papuri sa panahon na ito, kailangan mong humingi ng tulong. Hindi ito mabuti. Kaya kailangan mong humingi ng tulong sa ating Diyos. Sa lahat ng sitwasyon, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Magtiwala lamang sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanyang paghuhukom, sa Kanyang kapangyarihan at lakas. Ito ay natutunan natin sa kasaysayan ng Israel. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Kailangan nating magpakumbaba. Kailangan nating magpakumbaba. Purihin natin ang ating Diyos. At dito po nagtatapos ang mensahe sa ating pang-umagang debosyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.